Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula kay sa yung araw. So I think about na naman to kay greatest son of FBRRD. So titignan natin ito and I think about ito sa reaksyon ng taong bayan about nga doon sa pinagkagagawa ni Pulong. So bago natin simulan sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, again, ang pamagat ng video ito. Reaksyon ng taong bayan lumabas na. So, again, sa yung araw, Philippine Noisy, like, comment, share, subscribe. Start. Nasaan ba yun? Grabe, hindi ko akalain. Ulit. Grabe, hindi ko akalain ito. Lumabas na ang buong kwento sa kaso ni Pulong Duterte sa isang sa Davao. At nang makita ito ng mga Pilipino, lumabas ang napakaraming mga komento patungkol sa ginawa ni Pulong Duterte. At talaga namang Nonoorin lang natin to kasi kung malalaman nyo lang yung mindset ng mga DDS supporter dito, like grabe talaga. Sobrang ewan ko kung healthy ba yung mga iniisip nila na parang okay lang sa kanila yung mga ganito. Diba? Ay nako. kahit na ang mga supporters ay talagang manghihina at madidismaya dahil sa buong kwentong ito. Pero bago natin Hindi naman lahat ng supporter nadidismaya dyan. Kino-consider or parang inaano nga lang nila yan. basahin ang complaint ni John Patria laban kay Pulong Duterte. Babasahin ko muna ang mga comment ng ating mga kababayan. Sabi dito, dapat sana wag na siya maging congressman na wala na siya ng dignidad and become unfit as a government official. Isa pa, no to Duterte and the wicked friends. Congressman, anak ng dating Pangulo, pick up girl lang Gulat pa si Banat Bay dyan kasi parang imposible daw na magawa yan ni Pulong. My God. type mo. Dapat kahit singer sa bar. Grabe, kawawa ang Pilipinas pag Duterte ang nakaupo. Isa ba dito, kung mahal nyo ang Davao at Pilipinas, wag nyo nang iboto ang mga Duterte. No to Duterte. Parang naniwala ako sa sinabi ni Mark Taguba na si Pulong ang may hawak ng Davao Group ng BOC. Dapat yan ay makulong at hindi si Taguba. Isa pa. Grabe So parang sinabi dong nag-comment na isa na parang lumakas yung kutob niya nung lumabas itong issue kay Pulong, di ba? Kasi syempre, yung mga supporter kasi ng mga Duterte is more on sobrang naniniwala talaga sila na mababait itong mga Duterteng to. 'Di ba? Na hindi nila magagawa yung mga ganyang bagay. So parang mas na-trigger yung paniniwala niya, 'di ba, na posible pala. 'Di ba? Posible lang naman. 1,000 sa bawat babae. Sa 6 na babae, 78,000 na. Pwera pa ang bayad sa bugaw at mga inom at kinain sa bar. For sure, 100,000 ang gastos niya sa isang araw. Ano bang negosyo ng congressman na ito? Pera ng bayan, pinangsarap buhay, sweldo ng bodyguard, at kung makaasta ay naghahari-harian. Ibang klase din ang mga politiko ng Philippines, ibang-iba sa mga government officials ng matitirong bansa. Kaya daming gustong makaupo dahil sa ganitong klaseng buhay. Sana magbago ng kalakaran ng bansa, managot sa batas, ang mga abusadong politiko na nagpapayaman sa posisyon. Isa pa, nakakilabot pala ang galawan ng mga Duterte. Grabe, paniwalang-paniwala ako sa kanila dati may gulay. At bakit nga ba ganito ang sentimiento ng ating mga kababayan dahil lumabas na online ang buong kwento sa bar na ito ay ayon din. Tapos kapag lumabas yung mga pinagagawa nilang kalokohan, sasabihin lang nila na pinupolitika sila ng kalaban nila. Diba? Na parang wala lang. Ayaw pang maging accountable sa mga pinagkagagawa nila Kay Atty. Claire Castro na aking nakuha din sa kanyang vlog. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy. So, i-move lang natin to. Supportahan nyo rin yung The Great Controversy ni Sayong Araw. Sa buong video, ang nangyari sa pangalawang palapag bago ang nag-viral na video ni Pulong Duterte na kung saan sa unang palapag ay may hawak siyang patalim. Kapansin-pansin na may lumapit sa kanyang babae na parang nagre-reklamo raw na bakit 1,000 lang ang ibinigay sa kanya. Ating basahin ang complaint. Diba? Kung iisipin mo, sige sabihin na natin na para sa mga DDS kasi parang nag-aamok. Normal lang daw na parang ginaganyan sila or ganyan yung reaction. Parang yun yung defense ng mga DDS. Diba na parang normal lang na mag-amok kasi inuugag daw or something like that. Pero yung diba? Kutsilyo, nag-alabato say ka pa. Paano kung nademonyo ka dun?
Di ba? Hindi nasaksak mo gamit yung kutsilyong yun. Di ba? Ay nako, mahilig talaga tong mga to sa ano eh. Ilagay sa kamay nila yung batas. Inabot na kami ng alas 12 ng ating gabi ng Pebrero 23, 2025 at ako ay kinausap ni Charlie Tan. Sinabihan niya ako na samahan ko muna si Paolo Duterte na magbar sa Hersey Bar at hindi na siya makasama sa kadahilan ng magsusundo pa siya ng kanyang anak. Mayat maya ay nilapitan na rin ako ni Paolo Duterte at sinabi na samahan ko muna daw siya magbar sa may obrero at binigyan niya ako ng 18,000 pesos bilang tip. Tapos binigyan niya rin ang dalawa sa aking kasamahang babae na tig 5,000. Sana all 18,000 tip. My God, grabe. Yaman. At sinabi niya, yung kulang ay ibibigay niya pagtapos namin magbar. Tig 13,000 bawat isa ang ibibigay niya sa mga babae na kasama ko. Matapos ang 20 to 30 minuto ay umalis na kaming papuntang Hersey Bar. Inabot na kami na alas 2 o'clock ng umaga nang tinawagan niya ako at sinabing bigyan ko daw ang kanyang mga bodyguard ng 3 babae. At doon ay nabigyan ko ay ang 2 bodyguard at isang driver. Makalipas ang 1 oras ay bumalik na sila sa bar at nagtanong si Paolo Duterte kung ilang bodyguard ang sumama kasama ng mga babae. Nalaman niya na may isang bodyguard niya ang hindi nakasamang lumabas. Sa galit niya ay sinabi niya na buti pa yung driver na kaisa sa mga babae. Yung bodyguard niya mismo hindi nakakuha ng babae. Matapos noon ay binayaran niya ang 3 babae, ngunit ang pang-4 na babae na hindi naman nailabas ay binigyan niya ng 1,000 lamang. Nagtanong ang babae kung bakit ganun lamang ang bigay sa kanya at doon na nagalit si Paolo Duterte. Dahil sa galit at kalasingan, si Paolo Duterte ay ako ang nakita niyang pagbuhusan ng galit mula sa 2nd floor ng bar. Sa Grabe. ay minura-mura niya ako at tinutulak pababa ng hagdan. Sinubukan ko po umalis na Sobrang grabe din talaga yung nila, di ba? Temper. Di ba? I think nasa pamilya na nila yan. Like, dati naman sobrang, iniidolo pa natin yung mga ganyang asal, di ba? Like, for example, si BP Sara, binugbog niya yung sheriff dati. Di ba? Tapos yung kay Digong. Tapos ngayon, itong sa anak naman. Parang inaano natin ba na, ang tatapang talaga ng mga Duterte. Hindi tayo pwedeng mag-stick lang dun na parang, porkit matapang, iiduluhin na natin. Dapat tingnan din natin kung nasa tama ba talaga yung nila or nasa lugar ba talaga yung pagtatapang-tapangan nila. Diba? Pero syempre, bago mo gawin yan, mas mabuting pag-iisipan mo pa rin. Huwag mong ilagay pa rin sa kamay mo yung batas. Diba? Or huwag kang magdesisyon agad na porkit malaking tao ka. Diba? bar, ngunit tinarangan ako ng mga bodyguard ni Paolo Duterte sa 1st floor at sinabihan na isarado ang pintuan. Inundayan niya ako ng saksak gamit ang kutsilyo sa aking tagiliran at doon ay pinagmumura niya ako ulit at pinagbabantaan na papatayin kita at may tinetpat niya ako kutsilyo. sa ulo ng maraming beses at ako ay humihingi sa kanya ng patawan kung ano man ang nagawa. Nang headbutt pa. Martial artist pala to si Pulong. Grabe. Ang gaganyan, no? Wala. Ordinaryong tao lang yung kaharap nila eh. Siguro, yan din yung isa sa mahirap kapag bumakat na sa balat mo yung yung impluwensya nyo, yung pangalan nyo, kung gaano kayo ka-known, gaano kayo ka-love, di ba? Gaano kayo ka-love, ganun. Yan yung problema yan. Yan, di ba? Lumaki yung ulo, ayun, pinanghampas yung ulo. Di mo naman masasabi na tama talaga yung ginawa niya. Di ba? Kung mapapansin nyo nga, yung lalaki, todo pasensya na nga, di ba? Pero wala, ayaw tigilan, ayaw tantanan. Tapos syempre, walang umaawat kasi pulong yan eh. 'Di ba? Yan yung pangit na naggagawa ng kapangyarihan. Akong mali sa kanya, ngunit patuloy pa rin siya na inedbat ang aking ulo at inuundayan niya ulit ako ng kutsilyo at nang makita ng bodyguard niya na may CCTV ay agad pinapatay niya ang CCTV ng lugar at doon na ako na corner. Halos 2 hours na akong sinaktan. Di ba? Bakit pinatsugi yung CCTV? Takot umilingasaw yung pinagagagawa. Dapat kung totoong matapang talaga kayo, ipakita nyo. Di ba? Huwag yung finifilter nyo. Kasi, yan yung pangit eh. Yan yung ipinapakita nyo sa sa taong bayan na kayo parati yung biktima. Paano naman yung mga biktima ninyo? Di ba? Kung sa iba pa yan, kung ibang tao pa gumawa niyan, nahuhusgahan na ng mga DDS na ganyan talaga kapag ka nakaganyan, di ba? Ganyan yung ugali, biglang aambang mananaksak. Ewan ko kung may mga DDS na nag-comment about yan, na husgahan nila yung pinagagawa ni Pulong.
Kasi more on, ganyan talaga sila men. Lahat ng kapag ka may mga nagnanakaw, whatsoever, biglang aanuhin agad nila na grabe, talamak na talaga yung drugs. 'Di ba? Kasi nagnakaw para sa drugs, nanaksak para sa drugs. 'Di ba? Gumawa ng kalokohan dahil sa drugs, ng manyak dahil sa drugs. Puro ganyan yung mga comment nila. Maipinta lang sa administrasyon na talamak yung drugs. 'Di ba? So, ewan ko kung ano yung komento nila dito sa senaryo ni Pulong Duterte, Wala lang. Gusto ko lang malaman kung ano yung mga komento nila. Or, ginagawa pa rin ba nilang banal up until At sa now? loob ng bar, suntok, sampal, tadyak ang aking inabot kay Paulo Duterte dahil sa galit niya sa akin. Mga pasado 5 o'clock na ng umaga nang inaabutan niya na ako ng pera. 1,000 kada suntok, sampal o sipa. Matapos ang nangyari ay umalis na siya ng bar at bumalik sa may Woodridge para doon makipag-sex sa isang kinuha niyang babae sa akin. Nalaman ko ito dahil nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera sa nakasex niyang babae at kung di ko daw babayaran ang babae ay ako raw ang kanyang papatayin at hahantingin. At tignan natin ito kaibigan, may puncher holes. Ibig sabihin, legit ang dokumentong ito at mapapansin na. 'Di ba? Tapos, questionin nila. If ever totoo yan, men, na parang binantaan si Koya na tsutugiin. Tapos, questionin nila kung bakit ngayon lang daw nilabas. Paninira daw, pamumulitika. Paano kung ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob? Paano kung may mga kalaban nyo, 'di ba, na willing silang protektahan? 'Di ba? Masisisi nyo ba 'yun? Tapos ngayon ayaw nyo maging accountable. Diyos ko. Atin na ang sinasabi sa complaint ay tumutugma sa CCTV na nakuhanan sa bar. At ang nakakalungkot lang kaibigan, kung talagang totoo ang mga nangyaring ito, ay sobrang nakakadismaya talaga. Dahil doon pa lang sa pagkuha ng babae ng isang congressman na kahit pera niya ang ginamit, ay magdadalawang isip ang taong bayan. May asawa na ba siya, par? Kasi kung wala siyang asawa, siguro parang hindi siya gaanong mailulusot kasi siya ng mga DDS na binata naman, anong problema dyan? Pera niya naman. 'Di ba? Pero kung may asawa siya, parang I think doon siya tagilid. 'Di ba? Like, yun? Na baka pera ng taong bayan pa ang ginamit niya at binabanggit pa dito na parang laging ginagawa ni Paulo Duterte ang bagay na ito, ang mag-hire ng babae Nako. kahit na siya ay may asawa na. Akala Ay. ko Yun lang. Yun lang. 'Di ba? Parang ganun yung mukha eh. Yan yung mahirap, 'di ba? Parang pala to, marami pa lang ganito sa nila, sa kupunan nila. Yung isa naman ayaw magpakatatay. Yung isa naman puro init ng katawan yung iniisip. Naalala nyo, si Senator Robin, sabi niya, paano kung nag-inhit yung lalaki? Di ba? Parang, kakasuhan kami, something like that. Tapos ito naman si Pulong, may asawa pala siya. Yan yung problema, or yan yung mahirap. Yan yung grabe. Di ba? Kasi may asawa ka na eh. Kung iisipin mo, grabe. Nagawa mo ngang hindi maging loyal sa asawa mo, sa bayan mo pa kaya. Diba? Arwi. sa mga pelikula lang ito nakikita. At kung ito ay totoo, ay talagang nakakalungkot mga kaibigan. Ang tanong ay totoo ba ang mga bagay na ito? Sana ay hindi. Jeremias 23 verses 1 and 2. So, hanggang dito na lang muna. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay sa yung araw. So, supportahan nyo yan. Original video din kita description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun par. Grabe yun, grabe yun. Yun yung reaksyon ng taong bayan. Kasi syempre, men, kung iisipin mo din naman talaga, deserve din ng taong bayan na malaman kung ano nga ba yung background ng mga taong to, di ba? Kasi, men, kung halongkatan lang ng baho, di ba? Ito na yung pinaka-worst. Kinu-question nga nila yung dati kay PBBM na hindi ibinigay ni PBBM sa kadete yung relo, di ba, na parang ang pangit daw ng ugali ni PBBM. Ano ba yan? Bakit ganyan yung ugali? Relo lang ha, hindi ibinigay ni PBBM sa estudyante. Which is, hindi naman talaga, di ba? Hindi naman talaga obligado ang presidente na ibigay yung relo niya
sa estudyante kung hihingin. 'Di ba? Parang optional na lang yan. Hindi porket binigay ng dating Pangulo ni FPRRD is gagawin na rin ng ibang mga presidente. Ano yun? Parang compulsory bigla. Di ba? Problema kasi sa inyo, kung wala lang, para makasira lang. Di ba? Grabe yung pang-alipusta nyo kay PBBM that time. Di ba? Doon sa relo, like, ang pangit-pangit ng ugali mo, PBBM. Di ba? Ganyan. Sobrang grabe yung judgment nyo. Tapos, itong ganito, kapag kay pulong na or about na sa mga Duterte, wala imik. Bulag-bulagan. Sasabihin nyo lang, wala, sinisiraan. Malapit ng eleksyon eh. Ganyan talaga yung mga kalaban, sinisiraan, di ba? Something like that na. Hindi nyo na tinitingnan na, isipin nyo na lang, if ever ipalit natin yung sitwasyon, yung pinaggagawa ni Pulong, ginawa yun ng isa sa senador ni PBBM. Do you think hindi gagamitin ng mga Duterte yan para siraan yung administrasyon? Di ba? Do you think palalampasin nila yan? Yan yung problema sa inyo eh. Kapag hindi papabor sa inyo, of course, hindi nyo sasakyan. Di ba? Babaliwalain nyo. Sasabihin nyo, wala, nangyari eh. Inugag eh. Sige, sabihin na natin, for the sake of argument, totoo na inugag si Pulong Duterte nung Bukaw. Diba? Sabihin na natin. Pero tama ba yun na headbutt niya yung lalaki? Diba? Aakmaan niya na sasaksakin niya. Tama ba yun? Okay lang ba sa inyo yun? Nagawin sa inyo yun? Konting pagkakamali mo lang, gaganunin ka agad. Konting hindi pagkakaunawaan, gaganunin ka agad. Wala. Minalas lang kasi may CCTV. Paano kung walang CCTV? Di itong mga DDS na to, paninira lang yan. Kaso may CCTV. Ayun. Sobrang hirap ilusot. Di ba? Ay, nako. My goodness. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yan, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kayo sa iyong araw. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, again, sa iyong araw, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC, out.